lahat, mga ka-Q&A. Ano po? Ito po si Attorney A. Erwin Bautista ng US Visa Q&A. Ang ating topic for today ay parole in place. Ano po ba ibig sabihin yan? Yung pong mga tumawid dun sa border na walang admission, walang inspection, or undocumented sila, or yung mga nag-jump ship, ano po? Yan po ay pag nakapangasawa ng US citizen, kahit po sila ay asawa ng US citizen, hindi sila pwedeng kumuha ng green card dito sa US kasi wala silang admission or wala silang proper admission. So ngayon, a long time ago, wala niyang parole in place. Volunteer po ako dati sa Military Assistance Program ng American Immigration Lawyers Association. Ano po? So, ang ginagawa namin, nag-assist kami doon sa mga military, active service military, para tulungan sila, yung mga asawa nila, na makakuha ng green card dito. So, diyan po nagsimula yung tinatawag na parole in place. Ang ibig sabihin, pagka ikaw ay pumasok sa Amerika, hindi ka na inspection, wala kang visa, o may visa ka pero restricted yung visa mo na mag-adjust dito. So, ang ginagawa po ng American and US servicemen, ina-assist namin sila na mag-file ng parole in place. Parang sinasabi namin sa immigration, "Uy, paki-issue mo naman ng parole itong client ng itong asawa ng US serviceman kasi para hindi na sila, wala na silang isipin tungkol sa pamilya nila para makapaglingkod sila ng mabuti sa pagtatanggol dito sa Amerika." So kaya po yan, pinapal yan, at ang dating mga nakikinabang lamang dyan mostly ay itong mga US servicemen, active military servicemen and women. Ano po? So ngayon, bago po na ito pong previous administration, nagpalabas yung presidente ng executive order na pwede mag-apply kahit sino na asawa ng US citizen, provided merong hardship tayo ipapakita, no? Na issuehan sila ng parole in place. Kasi pag wala kang parole in place, bago ka pumunta sa country of origin mo para pick upin yung green card na pinala-petition sa'yo ng asawa mo na US citizen, mag-a-apply ka muna ng provisional waiver. So, ang provisional waiver ay yan yung forgiveness na, immigration, bigyan mo ako ng forgiveness sa 10-year bar or 3 and 10-year bar bago ko pick upin yung green card ko doon sa US Embassy sa Manila or dyan sa Ciudad Juarez for Mexican citizens. So, yan ang procedure kapag walang admission dito or inspection dito sa US, pumasok ng undocumented, doon ka babalik sa or kung yung petitioner mo ay hindi ka pwedeng i-adjust pag out of status ka. So, yun ang solusyon. Provisional waiver. Forgiveness for the 3 and 10-year bar even before you show up for your green card interview at the US consulate in your country of origin. Pero po itong mga asawa ng US military, active US military, they are favored with a parole in place. Kasi pag na-issuehan ka ng parole, ikaw ay pwede nang mag-adjust dito sa Amerika. Kahit wala kang inspection, you were not admitted. So, it's as if you were inspected or admitted, pwede ka na ngayon mag-apply ng green card. Ginagawa po yan ng US immigration
as a favor to our serving military personnel. Ano po, kasi isang malaking isipin sa kanila yan paano sila makakapaglingkod sa pagtatanggol ng Amerika kung meron silang isipin doon sa bahay nila, sa pamilya nila. So the US immigration did that as a favor to the US military so that they can serve with all their heart and minds, hindi yung pinabagabag sila nung isipan nila doon sa pamilya nila. Ano po? So ngayon, bago natapos itong previous administration, nagpalabas sila noong parole in place. Pero para ka mag-qualify dyan, since if you are not an active military, so you must show hardship to your US citizen spouse, children, or parent, para ipakita sa immigration na, payagan mo naman ako na makapag-adjust dito sa Amerika kasi wala akong paperwork nung pumasok ako dito o hindi ako entitled sa adjustment kasi nga I was not admitted properly, I was not inspected when I came in, or wala akong visa. So supposed to be the US immigration will issue a parole in place para nang noon makapag-apply na ng green card without leaving the United States. So, naging short-lived po ang programa na yan kasi nga, una, hinarang ng mga courts, mayroong nag-file ng case against that, so hindi po natuloy. Kasi executive order lamang po yan, hindi yan batas, so discretionary yan sa presidente. So, ngayon, walang lumalabas pa na ganyan, kaya doon sa mga na nanatili rito sa Amerika na walang status, di makapag-apply ng green card kahit na US citizen ang asawa nila, dahil po sa natigil yung programa na yan. So, it's still available to spouses of active military US servicemen and women. Ano po? So, it's only for the public or anybody else. Kaya po, yan po ay malaking tulong sana doon sa mga walang papel para magkaroon ng green card, lalo na kung matagal na silang nagsasama nung asawa niya na US citizen. So, yan po yung tinatawag na parole in place. So, unfortunately, it's not available right now if you are not a spouse of a US serviceman or women. Kaya po, yung may isang paraan dati dyan yung mga DACA, yung Deferred Action for Children Arrivals. Noong sila ay binigyan ng work permit, pwede silang mag-apply ng, yung iba nag-a-apply ng advance parole. Kasi ang purpose nila doon, kapag sila ay binigyan ng advance parole, lalabas sila sa US, pagbalik nila, meron na silang parole. They were admitted in parole. So, ibig sabihin nun, kung may mapangasawa sila na US citizen, kahit na sila undocumented, hindi sila in-inspect, pwede silang mag-adjust ng status. May isa lang problema. Kailangan na naman manghingi sila ng waiver for the 3 and 10-year bar. Kasi nga, doon sa kanilang paglabas sa US para makakuha ng parole, to be admitted in parole, tinatamaan sila ng 3 and 10-year bar kasi more than 1 year na sila rito sa Amerika kasi nung dumating sila, bata pa sila ngayon, mga tapos na sila ng high school, So, doon naman sila tatamaan sa 10-year bar. Kaya, na-solve yung problema sa adjustment, pero nag-create naman ng another problem. But anyway, yun namang create na problem ay pwedeng applyan ng waiver. Kaya, ang ibig sabihin nun, malaking tulong yung advance parole nung pagpasok nila kasi pwede na sila mag-file ng green card kung meron silang US citizen spouse petitioner. At kung merong hardship yung kanilang spouse,
baka mag-grant yung 10-year bar waiver. So, yan po yung history ng parole in place at saka yung paggamit sa parole para makakuha ng green card. So, yung pong mga DACA recipient, Deferred Action for Children Arrival, available pa po yan, yung advance parole na yan, So, maraming nakagamit niyan, ewan ko lang kung marami nang nag-apply din ng green card. So, but anyway, it became available to them. So, yan po ang parole in place, gamit ng advance parole, para po yan sa adjustment of status para doon sa mga hindi maka-adjust dito dahil sa wala silang admission, walang inspection. So, ito pong muli si Attorney A. Erwin Bautista, dito po sa US Visa Q&A. At maririnig din po tayo sa radiofilam.com, R-A-D-Y-O, Filam, F-I-L-A-M, radiofilam.com. So, napapakinggan din po tayo sa Flash TV. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po na panibago nating episode. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig.